Tanaw niya buong San Mateo mula sa kinaroroonan niyang penthouse. Kalahati ng mga lupain dito ay pagmamayari ng mga Gonzalvo, maging ang karamihan sa mga establishmento. Sa lahat ng yon, nakikita niyang Hidden Empire ang pinakamalapit sa puso niya. Mula sa tuktok ay tanaw niya ang napakagandang view sa ibaba. Pero ding kulay ang nangingibabaw na may asul sa gitna, which is mga swimming pools na may iba't ibang sizes at shapes. Mayroong bilog, irregular shape at parehaba na infinite pool. Perfect place din ito sa mga gusto mag-jogging at biking. Presko kasi ang paligid. Sino ba mag-aakalang magkakaroon siya nito? Pasaway na palagi nasa kalye. Nagsimula siya mangarap nung mabigo siya sa pag-ibig at ipagpalit siya sa taong matalino, mataas ang pangarap at edukado. Wala daw itong mapapala sa kagaya niyang walang pangarap kahit pa anak mayaman siya. Ang sakit, kaya nagsumikap siya. At ngayon ay isa na siya sa mga tinitingalang negosyante, hindi lang sa San Mateo maging sa buong bansa. Dinarayo kasi ang Hidden Resort dahil sa all-in-one itong pasyalan at libangan ng mga taong nakaririwasa sa buhay. Bukod kasi sa pasyalan ay narito din ang dinarayo ng mga mayayaman, ang Hidden Casino. Dito naglulustoy ng pera ang mayayaman niyang mga parokyano na nais maglibang. Naistorbo ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang kanyang cellphone, ang assistant niyang si Vic. Bakit? Sir Amiel, may babae po ditong gusto makipag-usap sa inyo. Sino? Chantal Samonte daw po. Parang ngayon niya lang narinig ang pangalang yon, pero ang family name sounds disgusting. Kapilyo doon ng dalawang baliw na nakaengkwentro niya nung isang araw. Tungkol daw saan? Sa kaso daw po ng kapatid niyang sina Noah at Cardo po. Wala akong time sa kanya. Pinaba niya ang telepono. Sunod na tumawag sa kanya ay ang kanyang sekretarya. Naroon naman daw sa opisina niya ang mga babaeng kandidato para sa magiging asawa niya. At isa-isa niyang kinausap ang 100 nagagandahang mga dalaga. Napagod lang ang panga niya sa kaka-interview sa mga ito. Wala man lang kahit isa sa mga ito ang nakakuha ng atensyon niya kahit pa jowang-jowa na siya. Get another batch by tomorrow. Utos niya kay Celeste. Pero sir, wala na po ako makuha mga dalaga na ipapa-interview sa inyo. Wala akong pakialam kung paano ka makakahanap. Basta kailangan ko ng 100 babae bukas. Kapag wala ka na ipakita, mag-impake ka na. Because you're fired. Opo sir. Nanginginig pang sagot nito. Pasakay siya ng elevator nang umagaw pansin sa kanya ang boses ng lalaki at babae. Sir please, tulungan niyo ko. Parang awa niyo na. Gusto kong makausap si Mr. Gonzalvo. Nanggaling yon sa babaeng nakasunod kay Vic. Sinabi ko na, miss. Walang time si Sir Amiel makipag-usap sa inyo. Mabuti pa, umalis na kayo. Tila ba nakukulitan na si Vic sa babae. Napasilip siya sa dalawang nag-uusap. Siya pala kapatid ng dalawang baliw. Di halata. Napangiting wika niya. Ewan ba niya, sanay naman siya makakita ng magaganda mga babae pero iba yata ang hatak ng babaeng to sa paningin niya. Hindi mawala ang malalagkit niyang tingin sa dalaga. Pero sir, please, parang awa niyo na. Sige na po. Guard. Napikon na si Vic sa kakulitan ng babae. Nagtawag lang ito ng guard na agad namang rumisponde. Ilabas niya na ang babaeng yan. Doon lamang nahintakutan ng dalaga at napatigil ito. Ma'am, tara na po. Labas na po tayo. Magalang pa rin ang mga gwardya. Marahil naaawa ito sa babaeng maganda. Kung iba lang siguro ito, marahil nakaladkad na ito palabas. Si Vic naman ay silahis. Kaya walang epekto dito ang binibining maganda na sunod ng sunod dito. Sinalubong niya si Vic sa stock room na pupuntahan sana nito. Nagulat pa ito nang makita siya. Sir Amiel, good morning po. Tuduyo ko nitong sabi. Sabihin mo sa kausap mo kanina, hintayin niya ako sa office ko. Yes sir, right away. Manong, please. Tulungan niyo ako makausap si Mr. Gonzalvo. Likas na yata sa dalaga ang makulit, kaya ang gwardya naman ang pinagkausapan niya ngayon. Miss, gusto man kitang tulungan kaso bantay lang ako dito. Isa pa, hindi nagkikipag-usap ng basta-basta ang boss namin. Nahihiyang tanggi ng lalaki. Kundi lang maganda tong si Chantal, malamang pinagsarahan na ito ng lalaki ng gate. Sumuko na lamang ang dalaga at mukhang wala siyang mapipiga sa lalaki. Sige po, Manong. Aalis na lang po ako. Sadyang ganito nga talaga siguro. Di sa lahat ng oras, gagana ang pagpapacute effect niya.
Ginawa niya naman ang lahat. Sadyang mailap lang ang taong hinahanap niya. Paisa-isa ang paa niyang humahakbang palabas ng pinakagate ng resort. Miss, sandali! Napalingon siya kahit alam niyang di naman siya ang tinatawag. Yung lalaki kanina na kinukulit siya sa kanya nakasunod at nakatingin. Kaya naman napahinto siya. Sabi ni Sir Amiel, hintayin mo siya sa office niya. Naku, salamat po sir. Kunti lang nakakahiya ay yayakapin niya sana ang lalaki sa sobrang galak na nararamdaman niya. Walang anuman, sumunod ka sa akin. Nito at pumihit patalikod. Bading nga talaga siguro ito. Napilantik pa kasi ang puwet nito nang pumihit. Malaki kasi ang katawan nito at lalaki naman kung titignan. Maputi at mukhang mabango at gwapo. Kaso mukha talagang bakla base sa kung paano kumupas ang kamay nito. Huminto sila sa kahoy na pintuan. Ang lalaki na ang nagbukas nito. Pumasok ka na, Miss Amonte. Sumunod naman siya. Maupo ka. Tinuro nito sa kanyang upuan sa gilid ng magarang office table. Dito ka muna. Hintayin mo dyan si sir ha? Bilin pa nito bago siya iniwanan. Patingin-tingin siya sa kabuuan ng paligid. Magara ang opisinang yon. Mas maganda pa yata ito sa office ng boss niyang si Avery Gonzalvo. Hindi rin talaga biro ang yaman ng pamilyang yon galing sa angka ng mga politiko at negosyante ng San Mateo. Mga paintings at figurines at kung ano-ano pa nakadisplay sa mga sulok-sulok noon. Opisina ba talaga to ng email na yon? Parang di bagay. Napapaismid niyang tanong sa sarili. Alam niya sa taong yon masamang ehemplo para sa mga kabataan. Mayabang daw kasi ito, arogante at lagi nasasangkot sa gulo. Kailan lang ay napabalita itong nahulihan ng high-grade na pinagbabawal na gamot. Sangkot din daw ito sa smuggling, pero di nakukulong, palibhasa, mayaman. Akalain mo nga naman, napakadesente pala ng opisina. Sa laki nito, tingin niya talo pa ang opisina ng presidente. Napatingin siya sa relo niyang mumurahin na nakakabit sa pulsuhan niya. Alas 9 yate siya pinapasok ng bakla na kasama niya, 1:00 na at wala pang hinihintay niya. Nasaan na ba siya? Darating pa ba siya? Kumukulo na tiyan ko. Naiinip niyang sabi. Sakto naman na pagbukas ng pintuan, yung lalaki naghatid sa kanya kanina. Sir, itatanong ko lang si Mr. Gonzalvo. Matagal pa po ba siya? Di siya nakatiis pang tanungin ito. Hindi ko alam. Mataray na sabi ng lalaki at may pag-irap pa sa kanya. Confirm tuloy. Sirena nga at may regla ito. Kanina pa ito masungit sa kanya. Anong oras po kaya siya pupunta dito? Sinabi na di ko alam. Malay ko ba? Maraming ginagawa si sir. Busy siya. Sabi niya hintayin mo siya dito. Kung di ka na makapaghintay, umalis ka na. Naitikom na lamang niya ang bibig niya kahit pa gusto niya itong sagutin. Nagtatanong lang naman siya. Kailangan pa bantarayan siya? Pwede na magsabi ng maayos. Bakit masungit ito? Nakairap siya sa baklita nang tumalikod itong nagmamarcha palabas ng pintuan. Pinuno niya ng hangin ng baga. Basta para sa kapatid niya, maghihintay siya kahit maghapon pa. Oh, may tao pala dito. Napangat siya ng tingin nang marinig ang baritonong boses ng isang lalaki. Nasa bungad dito ng pintuan nakatayo, para bang din ito ine-expect na may naghihintay sa opisina. Habang siya naman ay inaatake ng kaba sa di maipaliwanag na dahilan na wala naman kanina. Relax ka lang, Chantal. Para namang ngayon mo lang siya nakita. Dati naman kasi sa malayo lang niya ito nakikita. Noong nangangampanya niya ito bilang congressman sa distrito nila. Kasama ito palagi sa motorcade ng ama. Nagsasawa na nga siya sa mukha nito. Ang gusto niyang makita noon ang ibang kapatid nito na abogado daw, doktor at yung isa nag-aaral sa Amerika. Kaso si Emil lang palagi ang present sa kumpanya ng ama. No choice tuloy siya. Kundi tingalain nito sa truck na sinasakyan nito at kawayan. Kapalit naman ang pagpapaulan nito ng mga candies sa kanila na talaga namang pinag-aagawan ng mga tao na kala mo di na nakakatikim nito. Mas formal itong tignan sa suot nitong suit na kulay abo na may ternong pantalon. Tumayo siya at nagbaw ng marahan. Good afternoon, Mr. Gonzalvo. You may take your seat. Pinila nito ang silya at naupo sa harap ng desk nito. So ano nga palang sadya mo? Bakit ka nandito? Kakaiba ang pintig ng puso niya na magtama ang mga mata nila. Tila ba naging abnormal ang tibok nito na pabilis ng pabilis. Gusto ko sana makiusap tungkol sa kaso ng mga kapatid ko.
Pilit niyang inignora ang nararamdaman niya at pinilit niyang kumilos ng casual sa harap nito. Marahil tense lang talaga siya sa maaaring kalalabasan na magiging negosasyon nila kaya siya nakakaramdam ng ganito. Bakit? Ano namang gusto mong mangyari? Sa puntong yon, tila ba wala itong gana na makipag-usap sa kanya. Nakatingin kasi ito sa monitor ng laptop at nag-i-scroll habang nakikipag-usap sa kanya na para ba naisingit lang siya sa ginagawa nitong mas importanteng bagay. Masyado kasi malaking hinihingi mong pera. Di namin yung kayang bayaran. Mangangala ka lang ng basura ang magulang ko. Kaya kung maaari sana, bigyan mo naman kami ng diskwento. Ginamit na niya ang pinakamababa at pinakanakakaawa niyang boses sa binata. Bagay na tinawanan lang nito. Anong akala mo sa akin, Divisoria? Napaiwas siya. Pakiramdam niya sa puntong yon nalalabo na ang kanyang mga mata. Tama talaga ang nababalitaan niya sa taong to. Matigas at di basta paaareglo. Walang awa, walang puso. May sakit ang kuya ko. Kulang siya sa pag-iisip. At hindi siya maaaring magtagal sa kulungan dahil may epilepsy siya. Patawarin mo na sana siya. Nasabi pa rin niya. Di ako basta-basta nagpapatawad, miss. Samonte po, Chantal Samonte. Pagpapakilala niya. Miss Samonte. Pasensya na po talaga kayo, Mr. Gonzalvo. Buong puso kong humihingi ng tawad para kay Kuya Noah. Kahit siya na lang po, mapanganib lang po talaga sa kanya ang pagpunta sa kulungan. Baka mabuli siya doon, baka takihin siya ng sakit at ikamatay niya. Di ko po kakayanin yon. Kung gusto niyo po pagtatrabahuhan ko ang perang hinihingi niyo, palayain niyo lang po ang kapatid ko. Suminghap muna ito bago sumagot sa kanya. Okay, since makulit ka, papalayain ko ang kapatid mo. Tumigil saglit ang paghinga niya sa sinabi nito. Talaga po, sir? Oo, pero ang ama mo ang gusto kong makausap. Bukas papuntahin mo siya dito, maliwanag ba? Bakit si tatay? Narito naman po ako. Isa pa, nag-usap na kayo, di po ba? Di na napigil ang tanong niya. Basta, sundin mo na lamang ako. Saka na lang tayo uli mag-usap. Kung wala ka nang sasabihin pa, makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Pagtataboy nito sa kanya, naguguluhan man ay tumayo na rin siya. Salamat sir, sige po, aalis na ako. Okay, let's meet again if you accept my offer. Pero kung hindi, it will be fine. Nakahangman siya sa huli nitong sinabi, di na niya tinanong dahil tinaboy na siya nito. Ang mahalaga sa ngayon ay nangako na ito na iurong ang kaso sa kapatid niya. Nay, tay, bulalas ng dalaga pagkababa pa lamang ng dalawa sa tricycle. Umalis kasi ito upang puntahan si Amiel kagaya ng bili nito sa kanya kahapon. Makakalahya na ba si Kuya Noah at si Kuya Cardo? Excited niyang tanong. Depende yun sa'yo anak. Napakunutan noon niya. Bakit depende sa akin tay? Sabi ni Amiel, papalayain niya daw ang kapatid mo kung pakakasal ka sa kanya. Ano po? Malinaw naman sa pandinig niya ang sinabi ng ama. Ang di niya lang magets ay kung bakit kasal ang hinihingi nito at bakit siya pa. Gayong marami naman dyan na babae na mas maganda sa kanya. Baliw na siya. Ano akala niya? Pakakasal ako sa kanya? Matapos niyang ipakulong at bugbugin si Kuya Noah? Kapal niya. Kapag ako ang naging asawa niya, lalasunin ko siya. Nanggigigil na sabi niya. Anak, ang bibig mo. Saway ng ina sa takot na may makarinig. Madagdagan pa ang kaso ng mga anak niya. Totoo naman yun, Nay. Huwag niya lang talaga maipilit yun sa akin. Di ko siya gusto kahit pa nakahiga siya sa pera. Huwag ka mag-alala, Chantal. Di ka namin pipilitin na pakasalan siya. Ang problema lang natin ngayon ay si Noah. Wika ni Aling Rosa. Maghahanap na lang kami ng ibang mauutangan ng nanay mo. Pero tay, lahat po ng kamag-anak at kaibigan niyo nilapitan niyo na. Nanghihinang naupo ang ama niya sa sofa nilang kahoy na nasa maliit nilang sala. Ramdam niya ang labis na pag-aalala sa pananahimik ng magulang. At pareho sila ng inaalala, si Noah. Noong isang linggo lang kasi, inatake ito ng dalawang magkasunod na sakit. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Makikipag-usap po uli ako kay Mr. Gonzalvo. Baka po may iba pa siyang paraan para maareglo ko ang kaso nila kuya. Ayaw man pumayag ng magulang na makipagkita siya sa lalaking yon, iwala nang nagawa ang dalawa nang umalis siya para balikan si Amiel.